Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay ang mga agimat na pwede nyong gawin ngayong Semana Santa kasi bakasyon ngayon. So may maraming oras yung mga tao. So kung wala kayong panahon na mangalap ng mga anting-anting o agimat sa kagubatan, so pwede kayong gumawa kahit na mga sangkap lang ay matatagpuan nyo sa inyong mga bakuran o sa mismong sa loob ng bahay. So kung bago ka pa lang sa channel nito, please tulungan niyo ako lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So ang una mga migs ay ang paggawa ng langis. So halos lahat ng Pilipino ay ginagawa ito, halos lahat. Lalong-lalo na yung mga nakatira sa probinsya. So, yung iba, langis lang. Yung iba, hinahaluan nila ng dasal. So, kung gusto nyo may halo yung lana para magamit nyo pang gamot sa mga espiritual na sakit. So, ito yung mga sangkap na pwede nyo ilagay. Like, yung luma na palaspas. Wag yung bago. Yung luma. Sunugin nyo, tapos ang abo nun, so ilagay nyo sa bote. Tapos, doon nyo ilagay yung ginawa nyong langis. Tapos, bulungan nyo ng dasal. So, pwede na Saint Benedict Prayer o di kaya Psalm 91. So, aside from that, pwede kayong magdagdag ng ilagay nyo yung bulaklak na inalay sa altar. Pwede yun. So, kung wala kayong palaspas mga migs, so pwede din na sitas ng Biblia na lang. Kumuha kayo ng ballpen at papel. So, maglagay kayo ng sitas ng Biblia na gusto nyong ilagay, either pang gagamot or banishing ba or pang protection. So isulat nyo yon, tapos magdasal kayo ng Our Father, tapos bigkasin nyo yung sitas ng Biblia, tapos ihip nyo dyan sa papel. So pagkatapos ilagay nyo yon sa bote. So doon lang kasimple mga migs, wala nang masyadong maraming kaetyosan. So yung langis na yon, depende na yon sa intention nyo kung para saan nyo yon gagamitin. So most probably, usually pag langis talaga is panggagamot, panghilot. Ang next naman mga migs ay pwede kayong gumawa ng mga libreta. So kung wala kayong panahon na pumunta sa mga kagubatan para maghanap ng mga mutya o anumang mga gemstone, so pwede kayong gumawa ng libreta. So ang pinaka-common, lagyan nyo yung Saturn Square kasi yan yung pinaka-common na talisman for protection mga migs. And then, sa succeeding pages, so kayo nang bahala kung anong mga orasyon na lalagay nyo. Kung meron kayong mga nalalaman na orasyon, lagay nyo doon. O di kaya meron kayong mga sitas ng Biblia mula sa mga awit, sa Psalm. So pwede nyo lagay doon. So depende na sa inyo. Pagkatapos nasulatan nyo na, so yun yung i-charge nyo ng intention. So mag-alay muna kayo ng dasal. Kung Abrahamic religion yung nakalagay doon, so mag-alay kayo ng dasal to God the Father, and then sabihin niyo yung intention nyo kung para saan yon libreta. So most probably mga migs, mga Abrahamic religion na mga deity or mga santo o yung monotheistic God ng Abrahamic religion, yun yung i-focus nyo kasi Semana Santa para align yung energy at yung power of thought. So sa paggawa ng libreta, depende na sa inyo kung banishing ba yun, protection ba yun laban sa mga masasamang espiritu. So kung gagamitin nyo pang paswerte, so meron ako i-share na orasyon. So ilalagay ko dito Jesus Christi Gratia Providencia Miam Amen. So ibig sabihin nun, a blessing or grace of Christ will be provided to me. Yun. Ano lang kasimple. So next naman mga migs, so pwede nitong pangsangkap sa mga langis. Yung mga baging na magkabilang puno, magkaibang puno, tapos nagkasalubong sila, nag-bind. So pwede yan, pang binding yan, pang gapos yan. So pwede nyo magamit yan sa langis na gagamitin nyo for business. Kasi pang bind yan ng mga kliyente para magpabalik-balik sa inyo. So gagawa kayo ng langis. So kung ang intention nyo ay pang negosyo, so yun yung ilagay nyo. Tapos ang ilagay nyo ng orasyon is yun ding pang negosyo din. Dapat align sa inyong intention. Gumamit din ng utak.
Huwag puro katahang isip. Kasi yung paggawa ng amulets ay dapat align yung lahat yung mga sangkap sa intention na ilalagay nyo sa battle ba yan o kung ano man yung amulet na gagawin nyo. Maaaring kwintas or habak. So next naman mga migs ay kung kayo ay malapit sa sapa, so pwede kayo maghanap doon ng mga gemstone. So usually mga clear quartz yun eh. Yun yung nagagamit sa panggagamot. So pwede din yun na ilagay sa langis, yung clear quartz na makita ninyo. Tapos nagagamit yun na panggamot din. So dapat i-charge din yung langis ng power of thought o dasal na ang purpose ay panggagamot. So kayo naman ay wala kayong time pumunta sa may sapa o sa dagat para maghanap ng gemstone. So kung ano yung gemstone na nandyan sa inyo, yun yung gamitin nyo. Kung meron kayong mga maliliit na gemstone, so yun yung ilagay nyo sa isang pouch. Siyempre, i-cleanse nyo muna bago nyo ilagay sa isang pouch. Pagkatapos, i-seal nyo. So i-charge nyo ng intention. Ipagdarasal nyo. So ipa-bless nyo sa kung sino man yung deity na pinupudiran ninyo. So ipa-bless nyo na yun ay maging charge ng kanyang kapangyarihan para maging kung ano yung purpose. Pang negosyo, pang depensa. So nasa inyo na. So kung wala naman kayong gemstone, so pwede yung mga sangkap na mula sa kalikasan na mga kahoy. So mga gumamelaselis, krus na baging, sinag-araw, yung mga ganun. Meron kayong bracelet na 10 elements, pwede yan. I-charge nyo ng prayer. Tapos ipa-bless nyo sa deity na pinupudiran nyo. Tapos ang panglima naman mga migs ay kung kayo talaga ay may pagka-artistic, kaya nyong gumawa ng kwintas, so yung bao na walang mata o di kaya yung dalawang mata. So ang nasa loob nyon, pwede nyong gawing langis para panggamot or depende sa intention. Tapos yung shell niya, pwede nyong gawing kwintas. Lagyan nyo sa loob ng mga gemstone. Mga leklay, pwede ilagay nyo sa loob. Yung mga Malaysian leklay ha, yung hindi sakop ng anumang religion. Huwag yung Thai leklay kasi Buddhist yun eh. So pag nalagay nyo doon sa loob ng bao, so the same technique din. I-cleanse, pagkatapos i-cleanse, i-charge ng intention, ipagdasal. Ipa-bless nyo sa deity na inyong pinupudiran. So, sa Semana Santa mga migs, hindi nyo kailangan pumunta ng malayong lugar. So, kahit sa likod bahay nyo lang, pwede rin na gumawa kayo ng habak. So, yung cellophane, lagyan nyo ng asin, lagyan nyo ng luya, tapos barya. Tapos, syempre, i-seal nyo. Lagyan nyo ng scotch tape o anumang pang-seal nyo. Tapos, yun. I-charge nyo ng intention, i-charge nyo ng prayer, ipa-bless nyo sa deity na pinupudiran nyo. Kung ano man ang purpose nun, pero usually pag ganun na sangkap, so purpose nun ay pang depensa laban sa mga usog at evil eye. So yun yung mga ipapadala nyo sa inyong mga anak, ilagay sa bag, sa bulsa, ganun. So napakasimple lang, hindi nyo kailangan na gumawa ng mga ritual na napakahirap. So all you have to do is connect with the deity that you are praying with. So mga migs, I hope nag-gets nyo yung point na, and then pakishare ito sa mga kakilala nyo na sa tingin nyo kailangan nila ng information regarding sa ganitong mga topics. So kita-kits tayo on the next topic. Thank you po.